Pwede ba gawin yun ng isang COMELEC share na sabihin niya, gagastos pa tayo ng 5 milyon para lang sa 2 presintos? Eh, hindi naman magbabago ang resulta dun sa national? Pwede ba yun, ma'am? Okay. Kapag sinabing may failure of elections, yan yung isang presinto na hindi nagsagawa o hindi nagkaroon ng election. So, malinaw na sinabi na niya, inamin ni Chairman, no, na hindi aabot yung pag-exchange ng balota from Compostela to Baguio, hindi yun aabot until 7 p.m. today. So, no election. So, therefore, there is a failure of election. Ito yung sabi nga niya, walang failure elections until the end of the voting. I think ang sinabi din niya, walang failure due to force majeure or violence. However, dahil dati kasi kapag nung manual elections tayo, nakaka-failure of elections tayo. Kapag violence na sinasabi, nagkaputukan, natakot yung BEI. Pero ngayon, that's automated. Ang nagiging failure, yun, katulad na hindi na-deliver yung paraphernalia, hindi gumana ang PCOS machine, hindi darating ang PCOS machine o marireplace on time. So, wala pa rin election, di ba? So, failure pa rin. Oo, may failure pa rin ng election. Ngayon, kapag nagkaroon ng failure of elections, I think, nakaka-confuse ni Chairman ang pre-proclamation controversy, yan, kung hindi yan makaka-apekto, dun sa magiging resulta ng proklamasyon o kung sino mananalo, well, babaliwalain niya ng Board of Canvassers. Pero yung sinasabi niya na walang botahan nangyari, hindi tayo magkakaroon ng special elections, hindi po pwede yun. Okay? So, kapag nagkaroon ng failure of elections, kailangan magkaroon ng special elections. So, yun ang logical force, yan ang nasa ating omnibus election. Higit 1% or more, kailangan magkaroon ng special election. Sinabi nga ni Karen kanina, sa local, alam mo, malamang ang 630 votes, wala yung effect sa national level. Diba? Pero sa mga local candidates, mula sa gobernador hanggang sa konsehal, malaking lamang yun. Paano kung 1,000 lang ang botante na doon? Or even 5,000 voters. Diba? Tapos matatalo ka dahil, at saka isa pa, aside from doon sa candidates, kung botante ako, hindi ako papayag. Sana kung isa lang. Yung isa nga lang na disenfranchise, nakikita ko sa coverage yung kanina, hindi makabota, mainit ang ulo. Yung pa, clustered precinct tayo. Pag sinabing clustered precinct, mas maraming botante ang nakapaloob sa isang presinto. So, mas marami apektado dito sa naging switch na ito. Ngayon, hindi po pwede na i-disenfranchise natin sila ng ganun-ganun na lang. Siguro yung sabi ni Chairman, hintayin natin yung tapusin yung botohan bago siya mag-declare ng failure. On a national level, wala. Pero on that level, Baguio and Compostela Valley, sinabi na niya, hindi na niya mababawi yun. Talagang may failure ng elections doon. Pero ano yun? Anong karapatan ng botante? Porket ba diniklara yun ng isang COMELEC chairman? Yun na yun? Hindi. Okay. Although ito ay pahayag ni Chairman Bernantes, hindi siya nag-declare kaya sa palagay niya, walang failure of election. And sa palagay niya, hindi na kayo kailangan bigyan ng karapatan bumoto pa ulit. Yun ang sinabi niya Paano sinabi niya? You don't have to hold special election. Because he was mentioning yung 5 million na gagastos. Oo, because of the extent. Palagay ko yung mga kandidato at mga botante mismo dun sa lokal na yun, dun sa Baguio at Compostela Valley, hindi yan papayag. Sila mismo mag-petition for a special election. At mismo BEI ng Baguio ang nagsabi na nakita nila mali yung balota walang makakaboto. So, if there are no elections, therefore, there is a failure of election under the law. So, ito, whether or not, yung mga ganyan ba, I think may budget naman ng COMELEC dyan if in case may mga ganitong aberya hindi ba? So, why is he dwelling on the 5 million na parang napakalaking problema para sa kanya? Yung 5 million, kumbaga may kailangan yata nating tipirin. Ewan ko, baka kailangan nila magtipid ng 5 million. Para sa akin, ang disenfranchisement, sabi ko nga it falls squarely under the definition of a failure of election in that particular precinct. Okay, hindi natin sinasabi, hindi natin inaalarm ng taong bayan, walang eleksyon. Hindi ganun. Sinasabi natin, dun lang sa precinct na yun. Diba? At kahit mismo mga botante doon, pwede sila magpatotoo na talagang hindi sila nakaboto. Ngayon, kailangan ng special elections. Bakit? Dahil constitutional right yan. At may time provision. As you said, may budget ba? Wala. For sure, merong budget. 2010 yan, special elections tayo sa Muslim Mindanao, di ba? So, ito, national elections pa rito. So, kinakailangan pa rin na magkaroon ng special election. Alright. Magbabalik po tayo. Attorney Sarah Sugitan is our guest. Ngayong hapon, Vic Lima and Karen Davila sa DZMM Malalan Coverage. Partner, konting hanap buhay, oras muna. Ateneo de Manila University. Ang karapatan na meron ngayon ang presintong yun sa Compostela Valley at saka sa Baguio, yung mga
residente ng Baguio na registered doon, what can they do? I'll advise them na mag-petition sila for special elections. As we discussed, no, sa national maybe wala walang effect. 600. Oo, walang failure yan sa national. Pero in the local scenario, malaking bagay yun. Kahit yung mga kandidato, they should ask for a special elections from mga COMELEC. Just para hindi ma-disenfranchise, di ba? Alam niyo, maraming batikos itong automation natin. Kahit ng 2010, kahit itong 2013. Ngayon, ang magandang gawin ng COMELEC, pakinggan natin yung mga botante. Pakinggan natin yung mga bumabatikos and work with them. Kung gusto nila ng special elections, ibigay natin yan. Anyway, nasa batas yan, may budget yan. Para walang masabi ang taong bayan. Kailangan ng petition pa, hindi Hindi automatic. pa pwedeng bukas na lang. Ang pwedeng i-declare ng COMELEC na magkaroon Oo, kailangan magkaroon ng special Kasi election. sabi nga ng reporter namin sa local, may nagkakalamangan lang ng 8, 10, 14. Eh, wala talaga yung mga botante. Oo, kahit na hindi botante, yung mga kandidato mismo, makakakita talaga tayo ng mga petition, dyan reklamo, anti-movement, oo, talaga. At saka, alam mo, ang maganda dito, di ba sinasabi nila, pati yung mga deceased nandun pa rin sa voters list. Ang ganda ng turnout ng yung mga botante ng Pilipinas, hindi katulad sa Amerika o sa ibang bansa. Talagang ang Pilipino, lalabas yan, boboto. Sometimes even multiple times, kahit na illegal. So, yeah, so huwag nating baliwalain yun. Kanina, gusto ko lang mag-comment kasi may nagsabi, vote buying, ang dami ng reports ng vote buying. Yung next na step ng mga itong bagong Senado natin, bagong Kongreso, kailangan nila solusyonan to Under the Omnibus Election Code, bawal talaga magbigay ng local funds, local government funds sa COMELEC. Kasi ang COMELEC, meron siyang meron siyang ino-augment yung workforce niya ng mga contractual. So marami contractual ang local na COMELEC during election period. Ngayon, pero mayroong exception doon na pwede pa rin kung mag-request ng local COMELEC na governor, mayor, etc. Pwede yung local government funds. Oo, so sinasabi, kasi may nakita ko sa footage niyo, merong allegation of vote buying, ganyan, envelopes, allowance daw yun para sa mga COMELEC. Meron din sa Twitter, Actually, posible yun na hindi yun exactly vote buying, pero allowance yun ng COMELEC, local COMELEC officials from the local government funds. So, in effect, parang tainted siya So, allowed siya under the Omnibus Election Code. Sige, pwede ka mag-allocate. May kulay na yun. Oo, pero syempre, magbibigay dyan incumbent. Edi parang vote buying na rin. Parang tainted na rin siya, pero allowed siya under the law. So, dapat solusyonan natin yan. Hindi lang basta-basta vote buying, pero ibig sabihin, Directly. indirectly. Kasi, funds ng local na pamahalaan, ang magbibigay, local elective official. So, utang na loob. Palagay niyo ba, Attorney Sarah, na ngayon, mas malala ang election-related violence at vote buying? Kasi sinabi ni Attorney Goyo Larrazaban, yung 2010 na presidential race, parang bagamat ang daming problema, yung election-related violence daw hindi ganito. Pero ngayon daw nga, post-2010, yung vote buying daw ngayon mukhang mas malala. Okay, bago pa mag-2010, bago pa tayo mag-automated elections, yan na talaga sigaw ng mga citizens arms, mga grupo. Parang, hindi na tayo pwedeng magdagdag bawas. Paano natin influensya ng voter? Vote buying, di ba? Ngayon, talamak, marami tayong ebidensya, marami tayong reports. Pero, sabi, paano natin ihihinto yan? Paano ihihinto yan? Actually, hindi ko rin alam paano ihihinto Unless, meron tayong mahuling isa, patawan natin ang penalty, jail term, teach them a lesson, may accountability. Kasi kung wala tayong example na gano'n, hanggang shame lang tayo sa media. Although malaking factor yun, di ba, sa politics. Sino ba sila niya? Oo, hindi sila niya. At saka yun ang huli, sasabihin nila, may deniability, hindi ako yan. This is a smear campaign. Di ba? Yung mga usual na sagot ng mga politiko Oo, pero ibig sabihin, pagkatapos itong vote buying, siguro tingnan natin, vote spending. Makita mo maraming mga botante tonight, they will celebrate, they will spend the money that they receive from selling their vote. Okay. Eto, Vika, mga mga text you can give reaction. Patingin niyo ng text, Mga text dyan, hindi dito daw. Sa summer, grabe ang bilingan ng boto, lantaran. Ang allegation dito, kahit na daw yung grupo ni Everdone, may vote buying, ito daw may ebidensya. Meron naman ako nakuha, Maguindanao dito, isang senador daw na gusto mag-number 1, palamak ang detahan, may regalo pa daw na multicab. Pero tama si Mami, kung walang ebidensya, pwedeng siraan lang to. Okay, ang limitasyon na nakikita ko sa COMELEC, syempre lahat daw sa COMELEC, kasi hindi sila pwedeng, they will act as a fiscal o prosecutor.
pwedeng COMELEC motu proprio by itself sabihin, may picture kami, prosecute ka na namin. Kailangan mo pa rin ng witness na magbe-verify, sabihin, pipirma, ganyan, etc. Kailangan verify yung complaint. Nagiging hadlang yung pagkaka-verify ng complaint. Kasi kung ako witness, matatakot ako baka bawiran ako Marami pa rin tayo text partner, in 20 minutes, marchers will go to White Rock with placard urging Senator Bong for peaceful election and surrender firearms and guns. So may problema pa rin sa Cavite, ha? We will find out later kung ano ang problema sa Cavite. So, sa ganito kong pamamaraan, Attorney Sarah, masasabi natin na the COMELEC should not right then and there magbitaw ng ganung statement kanina. Ay, totoo po yan. Ako, para sa akin, well, nakita na nga natin yung mga botante, kahit na ako, masasaktan ako. Well, hindi siguro natinig ng mga botante natin sa Baguio dahil kasalukuyan sila siguro nagpupulong-pulong. Pero ang impact niyan is hindi ako importante. My vote doesn't count. And especially sa before everyone's vote counts. So, kung dahil dun lang, hindi nyo bibilangin ang boto ko, pupunta tayo mag-eleksyon. Tsaka hindi naman nila kasalanan, Viklima, di ba? Buti ko nagpa-acti lahat sila, tapos alam mo yun, late lang sila. Oo, kaya they decided not to vote. Pero hindi, nandun sila Tapos i-deprive. Parang pag nanakaw yun ng eleksyon. Okay, ano namang epekto nito? Sino naman? Ito si Garlic Garcia, taga-ABS-CBN. Nabura! Nabura. Nabura. Si Anthony Domingo, dear, kung tinan mo, sabi niya, oh my gosh, yung indelible ink is not indelible. With alcohol, the ink got out easily. Kasi natin yung kamay mo. Ayun, ang linis. Ay, ako na, wala na. Actual. Yung kamay ko. Oo. Kaya nga, alcohol dyan. Balita mo lang kamang lang, ano? Baka may oil. Ano? Baka yung Pwedeng effect nito, attorney. okay. Actually, ito concern ko rin kasi kung kung nabura yung indelible ink, despite the fact na dapat indelible siya, hindi siya magnabura, meron pa iba dapat security measure. Sabihin, yung balota mo, dapat unique talaga yon sa isang presinto ka lang talaga makakaboto. Yung security features ng 2010, wala akong nakita ngayon 2013. So, Like what? okay. Tinanggal natin ang digital signatures ng mga BNI. Okay, nasa general instructions, hindi na nila kinakailangan i-digitally sign yung election return. And kinakontest natin na 2010, wala din Wala din UV lamp noong 2010. Ewan ko ngayon, paano mo sasabihin na yung balota na yun, authentic? Paano kung hindi yun authentic, di ba? Kung may problema nila, kakay sa akin, ikaw problema. Alright, papala yan, Karen. Maganda nga, i-demo natin mamaya kay Karen. Nabubura pala yung tinta baka naman may langis yung tinta. Alright, report muna tayo. Partner, may report tayo from COMELEC sa PICC. Chairman, kailangan magbigay ng special election. Ano nga sabi niya ulit? Just now, ano to? Kailangan talaga magkaroon ng special elections. Bagamat wala siyang effect sa national, meron pa rin effect. Well, also, he was talking about the national level, yung hindi ma-apektuhan yung boto. Kagaya na sinabi mo, attorney, kagaya na sinabi ni Ruby, mukhang in-straighten out na. Ano, they will reschedule? Ano na? Sila na, mag-deliver Ngayon special election. mag-declare na ng special election. Assure na. Hintayin natin ang date. Yeah. Hintayin natin ang date. Paano kaya natin sa Solto Attorney? Karamihan daw sa presinto nila, mga patay na ang botante. Paano ang tammark nun? Diba? Paano lalagyan ng indelible ink yun? Actually, habang nag-report si Ruby, may tinanong sa akin si Karen, may nag-report sa kanya, yung wala din sa computerized voters list. So, Okay. ganun din yung nangyari kay Deputy Presidential Spokesperson ng Duterte. Wala ka sa listahan, hindi ka makakaboto. Ngayon, kung wala po kayo sa listahan, ano ang kailangan nyo gawin? I-report lang po sa BEI, i-enter yun ng Board of Election Inspectors o mga guro sa minutes. Pero hindi mo talaga kayo Pero hindi ka makakaboto. disenfranchised ko na. Oo, disenfranchised. Paano ba may iwasan yan, attorney? Parang sa ating bansa, yung disenfranchisement, parang inaano lang natin. Baliwala. Ano wala? Maliit na bagay. So how is that? Kung alam ni Abigail na nagparehistro siya, wala yung pangalan ko. Again, sabi ni Karen, hindi naman kasalanan ni Abigail yan, kasalanan ng COMELEC yan. Oo, pwedeng glitch. So do I have to register again sa 2016? O hindi, kasalanan yan, boboto na ako. Well, after, kasi nakahinto yung voters registration na yun. Pagkatapos ng election, kailangan magpa-registro ulit. Yung mga sinasabi nito, dahil voter specific din yung balota, wala ko kayo sa kahit na anong presinto, hindi mo kayo makakaboto. Pero i-enter niyo yun, make sure, lapitan niyo yung bureau i-inform nila, i-enter nila sa minutes, para alam nila mabilang ilan ba ang na-disenfranchise yung presintong ito. Para hindi mo maulit. Ang problema ko nga walang contingency. Dapat
dapat may backup ballot pa. O, Yeah. diba? May meron ba dapat ganun contingency? Wala mo tayo ganun contingency from the